Topic for this afternoon is very important because I believe it could deliver people and also it could set us free. I would like you to open your Bible in the book of 2 Kings, chapter 7, starting from verse 3 to verse 11. Ang topic ko pa ngayon is rising above your situation. How to rise up above your situation. Ito po ang topic ko po ngayon. Now there were 4 men with leprosy. At the entrance of the city gate, they said to each other, "Why stay here until we die? If we say we go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord has caused the Arameans to hear the sound of the chariot and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us." So they got up and fled in the dusk, and abandoned the tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Verse 8. The man who had leprosy had reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Then they took silver, gold, and clothes, went up and hid them. They returned and entered another tent, took some things from it, and hid them also. And they said to each other, "What we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." So they went and called out to the city gatekeepers and told them, "We went into the Arameans' camp, and no one was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkey, and the tent left just as they were." The gatekeepers shouted the news, and it was reported within the palace. Ito po yung istorya ng 4 lepers na nalagay po sila sa isang kalagayan na pag pumunta tayo dun sa Israel, mamamatay tayo sa gutom. Pag nag-stay tayo dito, mamamatay tayo sa gutom. Pag nagpunta naman tayo doon, papatayin tayo ng kalaban, pero baka pag in-spare nila tayo, papakain tayo, mabuhay tayo. Yan po yung kalagayan nila. They were in the middle of situation that they need to rise up. Sabi po nila sa verse 3, kung inyo babalikan, sabi po ng verse na ito, "Why stay here until we die?" Alam niyo po, sa maraming Pilipino, sa bansang Pilipinas, we have 100 million Filipino people. Sa 100 milyon, majority nasa poverty level. No? Bilang isang pastor, it is my responsibility to challenge ang mga tao sa loob ng simbahan to go and rise up above their situation. In fact, sa totoo lang, sa loob ng 25 taong pagpapastor, narinig ko yung mga hinaing ng mga tao sa kanilang mga kalagayan. Marami po kayo madidinig, even sa loob ng simbahan, na maraming Christian family ngayon ang nahihirapan. Marami po mga bata na nag-aaral ang nahihirapan. Marami mga young adult na nagtatrabaho na nahihirapan because they become the breadwinner of their family. Marami po mga couples ngayon, barely nakakasurvive sila. Hirap na. In fact, maraming couples ngayon, hindi na nila kaya magpaaral because the tremendous demand of finances. In fact, some of the students today, they would rather stop yung kanilang pag-aaral because wala na talagang hope para sa kanila. Nung binasa ko pong talatang ito po yung istorya ng mga taong mga hopeless. Ito po yung istorya na nakakaawa po sapagkat itong ginamit ng Panginoon sa talatang ito ay yung mga taong mga ketong, I don't know how na-develop yung leprosy sa kanilang mga katanawan, and
Nung makita ko po doon sa istoryang ito, nakita nila ang kanilang mga sarili na sila'y nasa labas ng gate, ayaw na silang papasukin. For one simple reason, sila ay may ketong. You know, when you are outside the city gate, you are always prone for attack. Hindi sila makapasok doon na sa labas kasi baka makahawa sila. So nandun lang po sila sa gilid ng city gate. Ngunit tuwing darating ang unang kalaban, sila ang unang tinitira dahil sila yung nasa labas. Unfortunately, sila po ay mayroong tinatawag na ketong na nakakahawang sakit na pinangingilagan ng maraming mga tao. Lagi silang vulnerable ng mga kaawa-awa itong mga taong ito. The only thing that saved them usually kapag ina-attack sila is because of their leprosy. Gusto na silang patayin ng mga tao, gusto nilang nung kalaban na aramihan sa paglulusob, papatayin sana sila, kaya lang, baka mahawa sila. Kaya, pag sila nilulusob, pinapakita lang kanilang ketong, yung ketong na yun, yung nagsisave sa kanila. Ganong kahawa po ng mga ito. In fact, no one else wanted these leprous people. They just leave them alone on the street, outside of the city gate. Now, sino po sa inyo nakaranas ng ganong kalagayan? You are rejected. No one likes you. They just leave you there. You were left alone. You are dying and hungry. And then you cannot go there because people don't like you. Nahawa ko dahil, Pastor, nahirapan po ako. Bakit? Humingi po ako ng tulong sa uncle ko, wala po doon siya pantulong. Sa auntie ko, walang pantulong. Nanay, tatay ko, wala daw. Yung mga kapatid ko, wala. Pastor, ano gagawin ko? Yung isa sabi niya, Pastor, gusto ko naman talaga mag-aral. Pero hindi na ako kaya pag-aralin ng nanay ko. Pastor, ako, mahina ako, may sakit pa naman ako. Ano gagawin ko, Pastor? Pastor, yung nanay, tatay ko, mahirap kami ngayon. Hirap na hirap. Ano gagawin ko? Alam niyo po, Pastor, nakapagtrabaho ako. Ngayon po, nung malaman ng nanay ko, graduate na ako, tuwan-tuwa ho sila. Akala ko nagagalak dahil ako yung nakatapos ng pag-aaral. Yung pala ako na po pala magiging breadwinner. Yung sweldo ko hindi pa po lumalabas sa ATM, yung nanay ko nakabang na. Ang tatay ko nag-aantay na tuwing uuwi ako para akong ATM machines. Pindot sila ng pindot, anak, kailangan ko ng pera. Yung kapatid ko, pinipindot ako dito, isang kapatid pinipindot ako. Yung nanay ko, ikaw, tandaan mo, ako lang nagpaaral sa'yo. Pastor, ano ang gagawin ko? Well, sino sa inyo may problemang ganon? Umamin. Sumigaw ng mahinang amen. Siguro magandang tanong. Kung nahihirapan ka, ayun, gagawin mo, upo ka na lang. Alam mo nang kulang ang pera, ano gagawin mo? Sabi ng verse 3, why stay here until we die? Ano, habang buhay ka na lang bang ganyan hanggang sa mamatay? Pero Pastor, dahil mo problema, wala ko may problema ako, ano gagawin mo? Diyan ka na lang, magmumukmok. The topic is so relevant for our life this afternoon because God wants to challenge us to rise above our situation. We have to rise up above our situation. Alam niyo po, yung mga tao po natin ngayon, I think someone here this afternoon needs to realize that God wants you to rise above your situation. You don't have to stay the way you are. Hindi mo kinakailangan manatili kang ganyan lang. Dapat mag-rise up ka. Tama po ba? Amen. Minsan po nalulungkot ako kasi po ako, pastor ako. Minsan sinachallenge ko po yung mga maraming pastors. Nakita ko po yung maraming pastor, laging hirap na hirap ang buhay, lagi na lang umaasa sa Amerikano, sa Koreano, baka sakaling tulungan sila, nagmumukhang kawawa, minsan lumalapit sa mayor, sa congressman, nagiging bataan ng mga politicians. Ano ba? Sabi ko po, sinachallenge sila, you? Hindi ka ba magra-rise up above your situation? Ha? Lagi na lang ba tayo makaabang na may tutulong sa atin? Lagi na lang ba tayo makaabang na sana may magbigay, may maglimos? Ha? Ganyan ka na lang ba palagi? Okay lang ka magra-rise up above your situation. Sino po rito sa hapong ito, you believe that you don't have to stay the way you are? Ha? Tama po ba? Kayo, nagsisimba kayo dito, nagpupunta sa PICC.
Mga walang kotse dyan, ako ang hirap niyan. Kasi po, sa totoo lang, pagbaba mo doon sa LRT, sabi mo, sakay pa kaya ako? Parang malapit na lang naman eh. Sakay kaya, di ba? Doon kasamay, sino sa inyo na sa LRT kanina? Yung, sasakay pa tayo, malapit, lakarin na lang natin. Maghahamonan pa kayo. Nakatalan tayo. Saray, sayang din yung 7. Tara! Habang naglalakad kayo, kukwentuhan kayo. Init naman. Alam mo nga. Diba? Malapit na, tatawid na tayo. Diba? Ay, salamat, nasa CCP pa lang. Layo pa. Tara, bilis natin. Baka malit na tayo. Kakantsawa na naman tayo ni Bishop Uriel. Bilisan mo. Ganyan ka na lang ba palagi? Yung iba sa inyo, sa malayong lugar, magsasakay ng LRT. Huwag na akong pagba sa bakal. Di ba? Ako na yung katabi mo. Nahanto ka, pagpiling mo na yung isa mong katabi, nakaganon din. Pagtapat, shoot dito. Hanggang ganyan ka na lang ba talaga? Nangungoneksyon ka ng kili-kili araw-araw. Sino magsasabi, mamaya uwi kayo, mag-LRT yung iba sa inyo, yung iba mag-jeep. Ganito gawin nyo. Ganito na lang ba ako palagi? Jeep na lang talaga, pa ako talaga ng jeep habang buhay. Ganito na lang. Alam nyo, wala namang masamang mag-jeep. Walang masamang mag-jeep. Gusto nyo habang buhay eh. Pero masama doon yung amoy eh. Amen. Wala namang masama sa LRT. Gusto mo habang buhay, hanggang sa mamatay ka, mag-LRT ka eh. Pero talaga bang habang buhay ka na lang aamoy ng kilikili? Kailan ka kaya magsasabing, ayoko na ng kilikili. I will rise up. Sino naglalakad? Mamaya pag uwi niyo ganito, Sabi mo paglabas mo dyan, uwi na kayo. Ito yung sinasabi ni Bishop. Ang init na. Dapat talaga mag-rise up above this situation eh. Lord, one day, hindi na ako maglalakad. Lord, one day, magkakakotse na ako. Sino ganun? Taas yung kamay. Ayan. Kaya lang, some of you are waiting until you die. Sino dito yung gusto mo nang isumpa yung kahirapang dumapo sa'yo? Taas yung kamay. Alis ka dyan sa akin. Sino pinalayas yun ng kahirap? Alam niyo, ibang mga Pilipino, sabi nila, Pastor, kahit mahirap to, sanay ito sa hirap. Ganun pa yung ulo noon, kahit ganito to. Sanay ito. Sabi ko, ang pangit naman ng sinanay mo. Sino rito yung sanay sa hirap? Sabi mo, iba naman. Ano masarap? Masanay ka naman sa masaganang buhay. Sino rito yung gustong masanay ka naman sa masaganang buhay? Alam mo, minsan, pag pumunta ka sa mga lugar na sabi mo, Lord, palayain mo naman ako dito. Di ba yung papasok kayo, kahit may parang mga notorious yung nakatingin sa'yo? Kailan kaya ako makakalakad ng payapang-payapa? Peaceful na peaceful. Sa isang magandang village, di ba? May gwardiya sa harapan. Ako po. Sino sa inyo gustong gano'n naman na mangyari sa buhay niya? Taas yung kamay. Sino gustong umasenso sa buhay? Taas yung kamay. Kaya lang, why stay here until we die? Gutom na yung 4 na lepers. Walang makain kahit saan pumunta. Pero, gusto ko po sabihin sa inyo na you don't have to stay the way you are. Hindi habang panahon maghihirap tayo. Amen po ba? Amen? May good news ako sa inyo. Alam niyo ba na God want to use you to bring about change in your family and in your situation? Sino sa inyo ganito? Yung tipong, alam mo, hirap na kami. Ate, galingan mo naman para yumaman tayo. Nagturo pa. Uncle, tulungan mo naman kami. Tito, tulungan mo naman kami. Sino pinagtuturo mo? Bakit ikaw? Ba't ayaw mo? Do you still believe that God can use you to deliver you from the spirit of poverty? Ano kaya, paano ko sabihin mo sa hapong ito? Ang pamilya ko'y maghihirap. Pero nasa akin ang susi. Kita mo to?
ito ang magpapalaya sa buong pamilya ko. At nasa kamay ko yan. I will not sit here and stay the way I am. I will rise up above my situation. Alam nyo, minsan kasi tayo kulang ng gigil eh. Ha? Kung maglakad naman kayo, mainis. Ang init, nakakainis. Ah! Kotse! Ganun dapat, kasi wala kayong galit eh. Amen. Ha? Pag nasa LRT ko, hallelujah, ang bantot, ang kilikili. Lalo na pag motor, tricycle, yung gumaganon. Pero mo, sino rito yung Mr. and Mrs.? Meron ba dito yung Mr. and Mrs.? Sa ganda ng asawa mo, sinasakay mo lang sa tricycle. Pambira. Dapat yung Mrs. nyo nakasakayan sa Hondang malamig. Amen. Baka sa magandang Toyota Vios, ganyan. Grabe. Tuwing sumasakay kayo ng tricycle, tingnan nyo naman ang yabang ng tricycle driver. Nakaganon, pasok lahat, brother. Sino po naniniwala? I should never stay this way. Ayoko ng ganito. Sabi mo sa akin mo, ayoko ng ganito. Baka sabay kayo mag-jeep mamaya pag upo nyo dalawa. Pare, ayoko ng ganito. Hindi naman yung mga kamukha nung katabi natin. Diyos ko po. Minsan nag-jeep po ako, nung bata po ako. Pagod ako sa klase, nasa gitna ako. Grabe, dalawang lola. Yung isa, humiga dito. Yung isang lola, humiga din dito. Ako, pagod yung dalawang lola ko, sabi ko. Kawawa naman. Di ako makatulog kasi ang bigat ng balikat ko, hiniga. Nakaganon talagang bagsak eh. Ang masama, may nararamdaman ako, malamig. Tumutulo ni laway dito. Talagang sa damdamin ko, sabi, Lord, tulungan mo naman ako. Maka-rise up naman ako above my situation. Minsan, uuwi po ako. Dahil, siyempre, jeep lang ako eh. Nung araw, nung pagka-peak hours, yung mga sasakang jeep, lahat puno. Uuwi na ako. Grabe, kahit sabit lang. Grabe. Yung apak ko, ganun lang. Tapos yung hawak ko, ganun lang. Nangangawit na ako. Sino nakasubok sumabit na jeep? Yung katabi mong sister, sumasabit sa jeep yan. Sana pag nakasabit na kayo, may panalangin kayo sa puso nyo. I will never stay this way. I will rise up above my situation. God will use me to do something about this. Amen. Amen. Sino sa inyo excited maalis sa inyong kalagayan? Alam nyo dito sa dulos, pag umupo kayo dyan, para kayo mga milyonaryo. Naka-air. Pero mamaya mag-jeep, magta-tricycle, mag-LRT. Ano kaya? Paglabas nyo, diretso na kayo sa mga kotse nyo. Diba, medyo, babuksan mo na air kasi mainit eh. Diba? Sino sa inyo gusto makaranas ng ganon? Yung naamoy mo lang yung pabango ng halimuyak ng kotse mong leather. Bango, amoy walang kilikili. Praise God. Kailan mo kaya maisasakay ang nanay mo? Naisama ka, anak, alam mo naman, mahina ako. Pag sumama ako sa'yo, magte-train tayo, mag-LRT, tapos magta-tricycle, tapos magbabangka pa tayo. Grabe, talagang ang daming approaches eh, no? Kung sabi mo, hindi, Nay, huwag ka na mag-alala, may kotse na ako, sumakay ka na lang, sige na, Nay. Doon ka sa harapan para huwag kang mahilo. Di ba? Sino gustong gano'n? Taas yung kamay. Hindi ba kayo sawa sa pagpapasyal? Nay, pasyal tayo. Anak, tama na, sawa na ako sa Baklaran. Nay, wala tayo eh. Talagang Baklaran lang ho tayo, Nay. Pwede bang may iba? Sige, tara, saan tayo punta? Monumento, dulo-dulo lang yun, anak. Ang layo naman ng narating natin, dulong kanan, Baklaran, dulong kaliwa, monumento. Anak, kailan ba tayo makakapunta sa ibang lugar? Anak, Nay, pasensya ka na, wala tayo. Kailan kaya tayo makaka-rise up above na, Nay, bis ka, bakit? Dala mo ba yung passport mo? Bakit kailangan ng passport? Nay, Hong Kong tayo ngayon. Amen. Sino gusto dalhin yung nanay nyo sa Hong Kong? Sa Singapore, sa Spratly, sa Afghanistan.
kapatid, huwag tayong makontento, nakaupo ta. Natuwa ako dito kasi sabi nung, why stay here until we die? Alam niyo, parang yung isa na asar eh. Patay tayo doon, patay. Sabi niya, why stay here until we die? Ano, hayaan na lang matayo kasi mamatay tayo dito. Ito na lang ba talaga tayo? Asar eh, no? Pag nagpunta tayo doon, patay. Pag nagpunta tayo doon, patay. Di tayo. Kaysa maghintay tayo dito. Alam nyo, dito ko nakita, kahit lepers tong mga to, pare, they want to rise up above their circumstances. Yon ang kulang na kulang sa maraming Pilipino. Tayo yung tipong pag nahihirapan na, anong magagawa ko? Anong magagawa ko? Anong magagawa ko? Yung parang yung mukha na kasi mangot pa. Wala akong magawa eh. Mahirap ako eh. Imbis na mag-rise up above their circumstances, magmumukmuk. Sino katabi mo? Mukmukers? Ha? Ha? Yung isa naman, tungangers. Malaki pong hamon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa. Tingin ko, ito po yung malakas magpalayas ng kahirapan sa buhay ng tao. Yung kapag nagkaroon na tayo ng desires to rise up above our circumstances, no? Kasi diyan ka na magsisigap, no? Yung bang parang sisipag ka, ayoko na nito. Yung parang maghihiganti ka sa kahirapan, na poverty in Jesus, lumayas ka sa ko. Ayoko na sa'yo. Kailan yun ang pinagsisipa ang kahirapan sa buhay mo? Alam mo, minsan tayo, pinagyayabang pa kasi natin eh. Alam mo, pare, kahit ganito ang pamilya namin, dumaan kami sa mga pagsubok, sanay kami sa kahirapan. O, kumusta na kayo ngayon? Eh, patuloy namin sinasanay eh. Alam niyo, ang pagiging mahirap, okay lang yun sa maiksing panahon. Huwag namang pahabain. Sabi mo sa kapatid mo, huwag pahabain yan, ha? Amen? Mga kapatid, sino ang boto rito? You don't have to stay the way you are right now. Amen? Say amen. Do you believe that God wants to use you to bring about change in your situation? Can I hear amen? And I tell you this, if you are willing, God is able. Tignan nyo ha, itong ang leprous people na to eh. Ginamit niya, tayo pa. Yung iba sa inyo, mas kayang-kaya niyong umangat. Yung iba sa inyo, nag-aaral na, nakagraduate na, engineer na, iba sa inyo, CPA na. You have more potential than these lepers. And how come these lepers become better than us? Alam niyo, lepers sila. In just a matter of 1 or 2 days, pumunta sila. Kinuwento na, di ba? Pagdating nila, walang tao, kumain sila. Jackpot sila ng spoils of war. Lahat ng ginto, alas, kinuha nila. Inubos nila. Inuwi nila. Kinuha yung washing machine, yung air condition, yung refrigerator. Kinuha nila mga kotse nila. Kung parang ganun yun eh, no? Instantly, kinabukasan, mga don at donya yun. Nakakita na ba kayo nung lepers na inaag na sa kamay, pero may diamond sa gitna? May sakit ako, lepers. Pero may diamond niya, pare. Ha? Yung ilong ko nagagasgas, pero tinan mo, pare. May butas sa ilong niya, tinan mo, may hikaw na diamond niya. In a matter of 1 or 2 days, yung kanilang financial status, hindi naging pareho, na iba. Because they know how to rise up above their circumstances. Sila yung mga taong, why stay here until we die? Alam nyo, yun ang gusto ko madinig sa mga Pilipino, yung, Pastor, hindi ako maging habang buhay mahirap. Nanay ko, mahirap tatay ko, pero ako hindi. Hindi ako papayag na maging mahirap ako. Sino din tataas na hindi ka papayag na maging mahirap? Mataas yung kamay. Ha? You don't want to stay the way. Tama po ba? Ang natutuwa ko, itong lepers na ito, ginamit ni Lord kasi if you're willing, God is able to help you. Amen. Alam nyo, may bibigyan ko sa inyo problema. Ewan ko, ba't ganito ang problema ng mga Pilipino? Siguro hindi lang sila puno mag-isibang bansa, pero mas halata ako sa Pilipino. Alam nyo tayo, parang meron tayong inihintay na dadating, na maghihimala, na dadating yung tulong sa atin. No? Sa kakahintay natin, doon lang natin marirealize, wala palang tutulong sa atin. Yun ang ugali ng mga Pilipino. They are always waiting for someone greater than them, wiser than them, or richer than them. Doon sila umaasa.
Ba't tayo magsumikap magsarili? Amen. Amen. Dikit-dikit tayo dun sa mga may pera. Minsan naawa pa ako sa mga ibang mga Christian. Didikit-dikit sa mga may pera. Baka sakaling, sa kakadikit, magkakapera siya. Sa totoo lang, mga kapatid, if we're gonna rise up above our circumstances, we should never wait for someone greater than us to help us. Amen? Because you have to believe that God can use you, that God can help you, that God can bring about change into your life if you just believe God. Yan po ang dapat makita natin sa istorya na to eh. Kung bakit yung lepers ginamit ng Panginoon, gagamitin ka din. At ang lepers nito, wala na silang hinintay, natutulong sa kanila. Napansin nyo? Hindi na sila why wait? Why stay here? Bakit ako maghihintay dito? Maghihintay? No. Maghihintay ako? No. No. Let's do it. Alam nyo, aminin ko po sa inyo, minsan yung mga tao, pag nakakausap ko po, minsan parang, ikaw, Pastor Royal, nasasabi mo yan kasi maganda buhay mo. Ikaw, mayroong kang ganito, mayroong kang ganyan. Kulang ko na lang po sabihin sa kanya, wala naman tayo pinagkaiba eh. Sabi ko nga sa kanya, nagbotidyaryo ka ba? Hindi, nagbotidyaryo ako. Nagtinda ka ba ng yosi sa kalye? Hindi. Ako, nagtinda. Hindi niyo pa alam si Bishop Oriel. Ganito ako ngayon. Dumaan ako maging botidyaryo boy. Dumaan ako nagbebenta ng yosi. Dumaan ako ng car wash boy. Naghugas ako ng kotse. Dumaan ako sa parking lot boy. Nagpa-parking ako. Hintayin ko yung mga nagpa-parking. Aamutan lang ako ng barya. Kumita lang. Because I was trying to rise up above my circumstances. Naintindihan niyo ako? Hindi ako makapag-aral ng kolehiyo dahil walang pera nanay ko, tatay ko, nasunog yung business na wala. I have to print t-shirt, thousands of t-shirt. Makaipon lang ako ng 1,000 pesos so that I could enroll. Ang hirap po ng buhay ko. Pero ngayon po, 2014, after 25 years o 30 years, hindi na ako magbubuti ngayon. Because I learned how to rise up above my circumstances. Handa po ako magsimula nung maliit na maliit. Hirap na hirap po ako noon. Noong nagpastor ako 1988, ang Dulos for Christ, walang pansweldo sa akin. Pero marunong ko magbotidyaryo, lahat alam ko yun eh. Sabi ko, hindi ako matatakot magutom. I will rise up above this. Wala naman sa akin kumuha ng pastor para swelduhan ako eh. Gusto ko na magpastor. Kung hihintayin ko pa, maghihintay pa ako, hindi na makapagpastor. So sabi ko, sige, patay kong patay. Lord, kung gusto mo ako magpastor, gawin ko na ngayon. Nagpastor ko sa mga kabataan. Walang pera yung mga bata yung mga youth. Pag nag-offering yan, ang bigat, mga bigatin ng offering yan. Kasi puro barya, kaya bigatin. Kaya pag kami nagsisimba ng araw, ang offering, ang ingay. Akala mo, lalaki ng sound system, pang, pang, kasi yung mga barya, tang, tahang, ang lakas. Sweldo ko po, wala. Nagkasundo sila, bigyan naman natin si Pastor Oriel ng sweldo. Uy, natuwa ako, may sweldo daw ako. Weekly, binibigyan ako 80 pesos. Nag-asawa ako, sabi ko sa asawa ko, 80 pesos, weekly. Paano magsusurvive yung isa kong magandang asawa, tapos magkakasa? Alam nyo ba, dumating sa puntos, hindi nyo to alam kasi mga bago iba sa inyo. Yung church natin nung araw doon sa Recto, doon po sa 3rd floor, isa po siyang bulok na building na hindi namin mapinturahan kasi wala kaming pera. Naglagay ako ng maliit na mezzanine para umangat ng konti, para yung kwarto namin mag-ina, nung mag-anak ko, doon kami natutulog. Alam nyo gano'ng kalaki? Ganyan kalaki lang po yun. Yan, ganyan kalaki. Diyan ho kami matutulog ni Odi, ni Grace, ni Naomi, tsaka nung asawa ko. 4 po kami, para kaming nasa kulungan ng baboy. Ang pader namin po hanggang ganyan lang. Pag tumayo kami, abot na yung kisame sa ulo namin ang init. Dapat uupo lang kami para wag halatang nasa taas kami. So pag matutulog na po kami, yung mga youth, mga young people, nandiyan pa rin sila kami doon sa taas. Ang init. Walang aircon, yung usok ng Recto, nandun sa loob sa ilong namin. Kaya paglabas mo, yung kulangot mo, itim. Ang hirap po talaga. But, I rise up. I told my wife, we're gonna rise up above this thing. Hindi to mananatili. Ayoko ng ganitong habang buhay. Magsikap tayo. Lumabas tayo. Alam niyo po, ngayon po, may sarili na akong bahay. Maganda po bahay ko. Ngayon, may kotse na po ako. Maganda buhay ko ngayon. Yung mga anak ko po, nag-aaral sa magandang parkway. I learned how to rise up above myself.
Wala sa akin lumapit para sa bili. Wala po sinabi na, alam mo, ito gagawin ko. Wala po, hindi ako naghintay na. Sana may maawa. Sino sa inyo willing gawin yun, mga kapatid? Sabi ko nga, kung yung ketong, tinulungan ako pa. Ha? Kung yung may ketong, may ginawa. Tinan mo yung katabi mo kung may ketong. Sabi mo, may ketong ka ba? Ay, pwede ka na. Sabi mo, kung may ketong, sabi niya, meron, no? Pwede ka na. Katulad mo to, biblical ka na, di ba? Pero sa totoo lang po, even itong mga tao. Kaya, napansin ko po, we always wait for someone to help us. We always wait for someone greater than us to help us. You cannot do that. You need to rise up. Amen? Siyang David, kahit bata siya, tinalo niya si Goliath. No? Itong si Abraham, kahit wala siyang anak, lumaban siya, nagkaroon siya ng anak. Si Joseph the Dreamer, pinulpil po yung kanyang mga pangarap. Napansin ko, even the lepers, ginagawa po ito. Hallelujah. Sa totoo lang, mga kapatid, no matter whatever conditions of your life, you have to rise up. Ito yung mabigat. Yung iba sa atin, pag nag-backslide, no? Siyempre, yung spiritual resume natin affected. Sometimes, iniisip natin, wala na akong pag-asa. Alam mo kasi, bla 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 bla. Alam niyo, sa totoo lang, nag-backslide ka na nga. Oh, what are you waiting? Ano hinihintay mo? Mahihirap ka na nga. Oh, ano hinihintay mo? What are you waiting? Ha? Mahirap na nga pamilya mo, what are you waiting? Maghihintay ka? Na may tutulong sa'yo? Eh, sino? What are you waiting? Nag-aaral ka na nga, nagdodota ka pa. Bakit? Ano ba hinihintay mo sa dota mo? Ha? Tell me. What are you waiting? Cell mo hindi na lumalago, what are you waiting? Ha? Yung grupo mo hindi lumalago, what are you waiting? Come on. Napapabayaan mo na ministry mo, what are you waiting? Somebody will come to help you? Come on. Walang-wala ka ngayon, wala kang pera. What are you waiting? What are you waiting? Alam niyo, yun po yung tanong, sino hinihintay mo? That greater person na tutulong sa'yo, what are you waiting? Or you may be saying, Pastor, maybe next week, I'll try to find my way back to God. Or probably, maybe later, Pastor, what are you waiting for? You know what? Today is the day of your salvation. Today is the day of your decision to rise up above your circumstances. Amen? You know what? We are living in a day that we need to face the challenge. We are living in a day that no one would not take care of your situation. Kanya-kanya tayo, mangyayari po doon. May mga, we are willing to help to one another, but not everybody can help you because hirap din po yung iba. Tens of thousands among many Filipinos are hirap po talaga. Naghihirap. Let me tell you this, huwag niyo pong kalimutan ito. The question, what are you waiting for? Naranasan po kasi nung apat yun eh. What are we waiting for? Pag doon mamamatay tayo, pag dito mamamatay tayo, pag doon, what are we waiting for? Let's do something about this. Yun ang magandang ginawa nila. Tapos when they make a decision to do something about it, when they begin to rise up above this, pagpunta na dito, alam nyo natagpuan nila? Hindi nila in-expect. Yung akalang papatay sa kanila, tapos na pala yung victory. May ginawa na palang maganda ang Panginoon. Pinaalis lahat ng Amaramians doon at yung camp ng enemy becomes the place of spoils. Buti na lamang hindi sila naghintay. Buti na lamang wala sa kanila yung isip na, let's wait. No. Buti na lamang nasabi nila yung, what are we waiting for? Sabi mo nga sa katabi mo, what are we waiting for? What are you waiting for? Yun magandang tanong, no? Sabi niya sa mga kaibigan niya, apat sila, what are we waiting for? Let's go! Nagpunta sila, at pagpunta nila doon, may pambira yung kinakatakutan nila. Baka mapatay, wala yung papatay sa atin dito. Nakita nila, wow! Uy, tol, may fried chicken, tsaka murkon. Sabi, huwag mong kamayin, dirty ang kamay mo. Siyempre, ito nga ako eh. Huwag mong kamayin, gumamit ka ng chopsticks, di ba? Nung pumunta sila, grabe, ang daming gamit. May ginto, may pilak. In one day, in just one day, mucho yumaman sila nung time na yun. They are no longer poor guys. Then sabi nila, pare, sarap ano? Oo nga eh.
May sing-sing ka ba? Meron, no? Ikaw, may kwintas din ako. Dahil meron pa ako dito, kalahati sa akong alahas. Ikaw, kalahati sa ako din. Sabi nila, Tol, teka muna. Mukhang nasasarapan tayo samantalang yung ating mga kababayan. Dapat pumunta tayo. Sapagkat kung pupuntahan niyo po yung bayang Israel doon, yung gutom na gutom, mamatay-matay. Now, I want you to hear this very carefully. Walang kaalam-alam yung 4 na lepers na sila yung magiging susi na mag-a-unlock doon sa problem ng bayang Israel. Can you imagine that? Because somebody don't stay the way they are now waiting for something, they act on their behalf. Yung pala, ikaw pala yung magiging susi ng paglaya ng pamilya mo. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw pala ang susi, ha? Ha? Sino rito yung gusto mong ikaw yung maging susi ng pag-asenso ng pamilya nyo? Ha? You know, gumanda po buhay ko, umayos, ni-restore ni Lord. Yung iba ko mga kapatid, maganda naman yung buhay, pero hindi lahat sila maganda. Yung iba sa kanila, tama lang. Minsan, pag nagigipit, lalapit sa akin yung mga kapatid ko eh. Kuya, may sakit yung anak ko eh, walang pera, pwede ba makahiram? Jer, kailangan namin. Yung si Jer, ang style ko po, ayoko magbigay ng pera sa mga kapatid ko. Lagi yung pinapadaan sa asawa ko. Kasi pag nag-secret ako nagbigay, baka magalit yung asawa ko sa akin. So, ganyan ang technique, mga husband. Pag tutulong kayo sa mga kapatid nyo, padaanin nyo sa asawa ko. Pinadaan ko sa asawa ko eh. Padaanin nyo sa asawa. Tapos po, kinakausap sila ng asawa ko, kinakaunsilan sila. No? Mamaya po, lahat po yun. Sabi ko sa asawa ko, Sweetheart, pag binigyan mo na yan, wag mo nang asahang babayaran yan. Sabi, bakit? Eh, alam mo naman yan. Mga kapatid ko yan. Pag nagipit yan, hindi na magbabayad yan, babalik pa yan. Sabi ng asawa ko, okay lang yun. Sabi ko, bakit? Eh, mas mabuti na yun tayong nagpapahiram kaysa tayo yung nangihiram. Alam niyo, natutunan ko, bine-bless ako ni Lord para ako ang maging susi ng tulong sa mga kapatid at mga mag-anak ko. Sino sa inyo gusto maging susi? Ha? But are you ready to rise up above your circumstances? No? Ha? Kita mga kapatid mo, puro mahirap. Sabi mo, hindi ako. No. Iba ako. Ha? Nasa akin ang ATM ng lahi natin. Yun. Sino sa inyo gusto mapunta sa inyo ATM ng lahi nyo? Ano yung sabi ng ATM ng lahi? Ikaw yung laging pinipindot. Shh, brother, pautang naman. Pautang naman. Uy, pautang kailangan. Yung sino sa inyo gusto nyo, maging ikaw yung ATM ng lahi nyo. Taas yung kamay. Kaysa naman ikaw yung nangungutang. Ikaw yung di mas gusto ko na yung ako yung nagpapautang. Say amen. Amen. Malay mo, sa lahi ninyo, ikaw pala yung key. Ha? Ikaw pala yung ATM. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ikaw ha? Ikaw ha? Wala yung ATM dyan ha? Sino rito yung gusto maging blessing? The Lord will bless you so that you will become a blessing. Amen po ba? Magwakas tayo sa hapong ito na maniwala tayo that this is the day that the Lord has made and I will rise up above my circumstances. Irregardless of what happening to my life, I will never stay this way. I will rise up. Amen? Kung paano niya ginamit ang lepers, Lord, gamitin mo ako. At Lord, let me unlock the key to blessing for my family, for my church, for my community. Grabe. Ha? Alam nyo, ang isa sa pinakamasarap na naranasan ko sa buhay ko, nung ako po yung nagbe-bless ng ibang tao, ang saya-saya ko. May nagbigay po sa akin kotse, saya-saya ko. Pero nung ako na nagbigay ng kotse, 10 doble saya. Nakita ko po, pwede pala tayong gamitin ni Lord, ha? If you are willing. Tandaan nyo po to, yung mga katabi nyo na yan, hindi yan habang buhay ganyan. Pag yan nag-rise up above the circumstances, baka tingin mo yung sapatos yan, pangit na sapatos, pastor, local, hindi imported. One day, sabi mo sa katabi mo, one day, amen, yung iba dyan, nag-LRT, sabi mo sa katabi mo, one day, hallelujah. Sino rito yung may nakikita? One day, amen. Tumayo tayo lahat. Para sa akin po, may day tayo, may araw tayo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Woo! I'm excited to live. Amen po ba? Kitang-kita ko po, may gagawin ng Panginoon.
Sa totoo lang mga kapatid, yung pupuntahan nila, of course, enemies kampiyon. Of course, may malaking strongholds yun. But you know, I want you to know na kahit anong hirap ng struggle at pressure na harapan natin sa buhay natin, huwag yung kakalimutan, greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? We need to break out. Kasi, sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala, kakampi mo si Lord. Amen? Amen? Kakampi natin si Lord. Kaya ngayon, bago kayo umuwi, ihandaan nyo sarili nyo, ha? Iba sa inyo, mag-LRT, mag-jeep. Pag upo nyo sa jeep mamaya, sabihin mo sa sarili mo, tama si Bishop Oriel. Hindi magandang habang buhay akong ganito. Amen? Pag nag-LRT kayo mamaya, sabihin mo, tama si Bishop. Hindi habang buhay ako dito mag-LRT. Tapos tumingin kayo ng mga kotse sa pagiligid, sabihin nyo, one day. Tuwing may makita ko magandang kotse, one day. Pagpapasok kayo sa bahay ninyo, maliit, masikip, medyo hindi maganda, amoy, mainit. Sabihin mo, ito yung sinasabi ni Bishop Oriel. Will I wait here and stay here for a long time? No way. Maglalakad ka, makita ka ng mga kondominium, maganda, sabihin mo, psst, one day. Amen. Sino sa inyo naniniwala at nananampalataya sa tulong ng ating Panginoon, aalisin tayo sa ating kahirapan, iaangat ang buhay natin. But again, we should rise up above our circumstances. Don't wait. Somebody will help you. Rise up. Ikaw mismo gumalaw ka. Amen. At makikita mo, paggalaw mo, akala mo may kalaban. Makita mo doon, wow, the Lord gave me victory. Alam nyo, huwag kayong maghintay. May good news ako sa inyo. Ngayon pa lamang, bibigyan kayo ng Lord ng victory in the Spirit. Amen? Ngayon pa lamang, i-bless kayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Maniwala lang kayo. Mag-rise up lang kayo. Sino rito yung mag-aaral mabuti? Rise up. Amen? Sino yung magtatrabaho mabuti? Sino rito yung mag-iipon mabuti? Sino rito yung mag-i-start na sarili mong negosyo? Yan ang mga ugali ng mga nagra-rise up. Pero yung mga nagdodota, naglalakwan siya, nangungopya, hindi yung rise up yan. Bagsak yun, pabagsak. If you really wanted to get out from your situation, rise up, mga kapatid. Ipon, kayod, hard work, pray, intercede, serve kay Lord. Unahin pa rin ng Panginoon. Rise up. I promise you, you will never ever stay that way. And one day, alam nyo pa, pag umuwi ako sa bahay namin, hindi nyo lang alam yung joy ko. Pag uwi na po ako sa bahay namin, bubusina pa ako eh. Pit, pakibukas ang gate. Bubuksan po nung anak ko yung gate. Dad, paparada po ako. O di yung isang kotse, pasok mo sa likod ko para magkasya. Yes, Dad. Lalabas po ako. Humihinga po ako ng malalim. Minsan umiiyak ako. Diyos ko po, hindi ganito yung buhay ko dati. Lord, napakabuti mo. Nung nag-rise up ako, hindi mo ako pinabayaan. Ngayon po, dadaan po ako sa mga lugar na pinagtirang ko. Sabi ko, Lord, I'm happy. You unlocked the door for me. I was set free. Now, I'm free. Amen? Amen. Sino sa inyo willing i-unlock ni Lord ang buhay mo? So that you can say, Lord, now, I'm free. Lord, gusto ko mapuntahan yung pangarap kong bahay. Taas yung kamay. Lord, gusto ko mapuntahan yung pangarap kong bahay. Amen. Di ba ang sarap pumasok doon sa pangarap mong bahay? Hindi doon sa inaangalan mong bahay. Di ba? Sino rito yung gusto mong sakyan, yung pangarap mong sasakyan? Amen. Nung isang araw po, may kotse akong dala-dala. Sabi sa akin ng mga kabataan, Pastor, ang ganda ng kotse na to Ang ganda ng pintura. Sabi ko, ay, hindi pintura yan. Ano yan, sticker. Sticker ba? Sticker yan, di pintura yan. Pastor, ang ganda naman. Sabi ko, alika, pag-pray nga kita. Panginoon, bigyan mo. Sabi ko, ano ba gusto mong kotse? Pastor, gusto ko po yung kotse, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, I want you to rise up. I want you to believe that God loves you. And you know, kahit ano ibibigay sa'yo ng Panginoon, basta magpakabuti ka lang sa Panginoon. Walang i-withhold ng Lord sa iyo. Wala. Sabi ko, Lord,
Bakit ang mga drug lord, ang gaganda ng kotse at bahay? Bakit ang mga smuggling lord, ang gaganda ng bahay ng kotse? Bakit ang mga gambling lord, ang gaganda ng kotse? Bakit kami, gambling lord? Grabe. Drug lord? Oh, grabe. Smuggling lord? Wow! Paano naman ang mga praise the Lord? Sa totoo lang, malamang mas maganda yung sa atin. Kasi we are better than gambling lord. Amen? Amen? Smuggling lord at drug lord. Mas maganda tayo eh. Mas matino. Kaya sabi ko, Lord, parang hindi ko matanggap na kami mga praise the Lord, walang mapapala sa'yo. No. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Meron na palang nakaabang doon. Amen? Amen? Meron na palang nakaabang. Akala mo maraming kalaban. No. Tinapos na ni Lord yung kalaban. Now, you can get that. Amen? Pwede bang itaas din yung inyong mga kamay sa Panginoon? Lord, we come to you with an empty hands, Lord. Knowing that you are willing to fill these hands with something coming from your heart, Lord. Panginoon, ikaw po nakakabatid ng mga buhay ng aming mga pamilya, Lord. Alam mo, ang kasaganaan ay aming pinapanalangin, Panginoon. Lord, this is the time for us to rise up above our circumstances and situation, Lord. Panginoon, may you use us to unlock the doors that has been there closed for a long time. Jesus, do miracles in my life, Lord. Gamitin mo ako, Panginoon. I'm willing because I know that you are able to use me, Lord. Panginoon, kung paano mo ginamit ang mga lepers na yon, how much more ako, Panginoon, na yung anak na nilinis ng iyong banal na dugo, hindi mo gamitin to bring about change sa circumstances ng aming mga buhay at pamilya. Ngayon pa lamang, Ama, with an empty hands, we come to you. Fill it, Lord. Fill it with something coming from your heart, Lord. Sa hapong ito, pinapadalain ko about babaeng nangangarap na merong panaginip sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Lord, help them. Thank you, Lord, because even whatever problem and circumstances, thank you for your word that we are greater than the enemy, Lord God. Ngayon pa lamang, Ama, nagpapasalamat na kami sa mga pangarap na binupulpil mo. Ngayon pa lamang nakikita na namin na inaahon mo kami, Ama, sa kahirapan. Nakikita namin, ngayon pa lamang, Ama, dinadala mo kami dun sa level na nais mo sa mga buhay namin. Lord, we thank you, Father. We acknowledge your love among us, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.